linawin po natin na kahit kailan walang matinong news media organization na mag-undertake ng tinatawag nating kill fee. Ibig sabihin nito, maniningil ka ng pera para hindi i-ere o i-publish ang isang journalistic output. Unethical po yung ganong klaseng kalakaran. At halimbawa lang, kung yun yung ginagawa talaga ni Mabanta, dapat talagang batikusin ito. Pero maging patas din naman tayo kasi sinasabi ni Mabanta at saka ng PGMN batay sa kanilang pahayag na ilang oras ang nakalipas na walang raw extortion na nangyari at na-set up lang daw sila. Pero hindi nila sinasagot yung mga patayang tanong tulad ng ginagawa ni Mabanta this oras ng gabi at bakit nasa harap niya yung male-maletang pera. Di ba dapat hindi ka makikipagkita kung gabing-gabi na at saka yung transaction, cold cash at male-maletang pera ang ihaharap sa iyo. Simpleng tanong lang anong klaseng negosyo ba yung kinakailangang gabing-gabi mag-transaction tapos cash pa? Di ba kung nahitin yung business transaction dito, dapat na bank-to-bank yung transfer para hindi ka na masyadong magdadala pa ng pera. Baka mamaya manakaw pa yan sa'yo kasi cash na siya at mahirap siyang i-trace. So linawin natin sa puntong ito, minus all of the technical details and the limited information that we have notwithstanding, wala po itong kinalaman sa press freedom. Yung pinagdaraanan ni Mabanta o ng PGMN sa kasalukuyan, hindi po siya atake sa media at hindi po ito press freedom issue. Kung naghahanap tayo ng recent media attack, tingnan po natin yung nangyari sa Negros 19 massacre na isa sa mga nasawi po ay yung community journalist na si RJ Ledesma. O kaya naman yung nakakulong sa kasalukuyan magpahanggang ngayon dahil sa conviction for terrorist financing na si journalist Frenchie May Cumpio. Yon ang media repression. Ang pinagdaraanan ng PGMN ay simpleng crime yun na nga, nangikil di umano ng pera mula sa isang politiko. So yun yung issue po dito. So let's put things in proper perspective po sana. Ito siguro general question po Prof. Lalong-lalo po dun sa mga ayun po nagko-consume marahil ng mga contents mula po dito sa PGMN. To be fair lang po, sabi niyo nga po kanina ito po ba, how does journalism works po ba because of course separate kung paano masabi separate and distinct po ito, Prof? Okay, ang periodismo talaga kinakailangan na patas ang pamamahayag, yung mga pagre-report dapat iba't ibang panig at malalimang sinusuri yung mga isyong kinakaharap ng mga mamamayan. May sinasabi kasi doon sa pahayag ng PGMN na meron silang 90-minute na video na nag-i-incriminate kay Martin Romualdez daw na kaya sila ginigipit kasi meron silang hawak na ganon. Simpleng tanong lang kung tapos mo na yung video na yon, kung na-fact check mo na at naayos mo na lahat, di ba dapat noon mo pa inilabas? Kasi ang nakasulat doon sa pahayag nila kung may mangyayari kay Mabanta, sa karaw nila ilalabas ito. I mean, anong klaseng periodismo yan? Hindi po ganon mag-function yung media. I'm sure Bombo Radio does that as well na pag natapos na ang isang output, nakasalang na po yan for airing. Nakaschedule na yan para i-ere. At wala ka nang hihintayin pang extraordinary circumstances lalo na may pangangailangang paisa publiko po ito. So, sa madaling salita, Marian, ang kailangan nating tandaan dito, ang ginagawa ng PGMN, hindi po yan periodismo. Lalo na kung susuriin natin yung nilalaman kanilang mga komentaryo, matindi po yung disinformation at paminsan-minsan pa nga wagas pa sila kung mangretag. Walang responsableng news media organization na magre-retag, lalo na ng mga aktivista at saka ng iba pang mga tao kasi alam naman natin na ito po ay hindi lang labag sa batas or labag sa naging pahayag ng Korte Suprema, kundi ito po ay talagang mag-e-endanger sa buhay ng mga tao. So sa usapin ng humaneness, walang-wala
yung principle of humaneness sa PGMN.